Kumusta mga kapamilya? Kung kayo ay mga gaara pensioner o may mga mahal sa buhay na ganito, hindi niyo dapat palampasin ang breaking news na ito na pwedeng malaking makaapekto sa inyong financial situation. Ang matagal nang hinihintay na second tranche ng pension increases ay finally nandito na. At may lahat akong mga detalyeng kailangan niyong malaman. Pero bago natin i-discuss ng malalim ang game-changing update na ito, make sure na i-hit nyo yung subscribe button at i-ring ang notification bell para hindi nyo na-miss ang mga crucial live updates at financial news na pwedeng mag-affect sa inyong mga benefits. Ang announcement ngayon ay particularly exciting para sa aming mga laero pensioner na naghihintay ng matagal para sa additional support sa mga challenging economic times na ito. Ang Social Security System ay officially nag-confirm ng release ng second tranche ng pension increases. At Monday ang araw kung kailan pwede na ninyong i-check ang inyong mga receivables. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa inyo o sa inyong mga matatandang mahal sa buhay? Magkano ang maaasahan ninyong makukuha? At ano ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin para siguraduhin hindi niyo ma-miss ang mga benefits na ito? Hayaan niyo akong i-breakdown ang significant development na ito na magdadala ng relief sa milyon-milyong laero pensioner sa buong bansa. Ang second tranche increase ay bahagi ng commitment ng gobyerno na i-improve ang welfare ng aming mga senior citizen at siguraduhing makakakuha sila ng adequate support sa kanilang retirement years. Hindi ito basta minor adjustment lang, ito ay substantial enhancement sa existing pension structure na pwedeng mag-make ng real difference sa daily lives ng mga pensioner. Ang timing ng increase na ito ay hindi pwedeng mas crucial pa, considering ang rising cost of living at ang iba't ibang economic challenges na kinakaharap ng aming mga senior. Marami sa inyo ang nag-reach out, nagtanong kung kailan darating ang next increase, at ako ay thrilled na finally ma-share sa inyo ang concrete information na ito. Pero baka nagtaka kayo, ano ang nag-make sa second tranche na ito na different sa previous increases? At paano ito specifically mag-a-affect sa inyong monthly pension? Sagutin natin ang most pressing question sa isip ng lahat, ang amount ng increase na maaasahan nyo. Ang Social Security System ay nag-structure ng increase na ito para magbigay ng meaningful support habang ini-ensure din ang long-term sustainability ng pension fund. Ang exact amount ay mag-vary depende sa inyong current pension level. Pero magbibigay ako ng detailed calculations at mga examples para matulungan kayong maintindihan kung ano ang pwede nyong makuha. Para sa mga nagtanong tungkol sa implementation process, ang IAIA ay nag-streamline ng system para gawing kasing convenient na lang sa mga pensioner. Simula Monday, makakakuha na kayo ng check sa inyong receivables through various channels. Pero ano ang best way para ma-verify ang inyong updated pension amount? Dapat ba kayo bumisita sa RARA branch? Gamitin ang online portal? O maghintay ng official notification? Gagabayan ko kayo sa bawat option para mapili niyo ang most convenient method para sa inyong situation. Isang crucial aspect na maraming pensioner ang nakakalimutan ay ang documentation na kailangan nila para sa smooth processing ng kanilang increased benefits. Habang nag-work ang NAIA na gawing automatic ang process na ito para sa karamihan ng beneficiaries, may mga certain situations na kailangan ng additional steps. Kayo ba ay isa sa mga kailangan mag-submit ng additional requirements? Tutulungan ko kayong ma-figure out yun at i-explain exactly kung ano ang kailangan nyong gawin kung nasa kategory na ito kayo. Ang impact ng increase na ito ay lumalampas pa sa monthly pension amount lang. Na-consider ba ninyo kung paano ito pwedeng mag-affect sa inyong other benefits? Paano naman ang implications para sa inyong dependents benefits? Mga important considerations ito na atupagin ko para bigyan kayo ng complete picture kung paano nag-affect ang update na ito sa inyong overall Social Security benefits. Para sa mga nagtanong tungkol sa retroactive application ng increase na ito, may good news ako. Ang ISARA ay nagbigay ng clear guidelines kung paano ma-handle ang previous months. At i-explain ko ang computation para maintindihan nyo exactly kung ano ang maaasahan sa terms ng back payments, kung applicable. Pero kailan nyo maaasahan ang retroactive payments na ito? At paano sila ma-distribute? Ang implementation ng increase na ito ay nag-raise din ng mga tanong tungkol sa future ng NARO pensions. Ano ang ibig sabihin nito para sa long-term sustainability ng pension fund? May mas marami pang increases na nakaplan para sa future. Mag-share ako ng insights mula sa RARA officials at financial experts para matulungan kayong maintindihan ang broader context ng mga pension adjustments na ito. Importante na tandaan na ang increase na ito ay may kasamang certain responsibilities para sa mga pensioner. Ang ISARA ay may specific requirements para sa maintaining ng inyong eligibility para sa enhanced benefits na ito. Ano ang mga requirements na ito? At paano ninyo ma-ensure na patuloy ninyong natatanggap ang full pension amount ninyo? Dadaanan ko kayo sa mga important details na kailangan nyong tandaan. Para sa mga tumutulong sa mga elderly relatives na mag-navigate sa update na ito,
Magbibigay ako ng practical tips kung paano sila matulungan na i-check at i-claim ang kanilang increased benefits. Anong mga documents ang dapat ninyong ihanda? Paano ninyo sila matutulungang ma-verify ang kanilang information? Ano ang best way para ma-ensure na natatanggap nila ang correct amount? Lahat ng crucial questions na ito ay atupagin ko para gawing smoother ang process para sa lahat ng involved. Ang technology aspect ng update na ito ay worth discussing din. Ang area ay nag-enhance ng digital platforms nila para ma-accommodate ang mga changes na ito. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa mga pensioner na hindi tech-savvy? Anong alternative methods ang available para sa mga prefer ang traditional ways ng pag-check ng benefits? I-explain ko ang lahat ng available options para mapili niyo kung ano ang best para sa inyo. Ang security ay isa pang crucial aspect na kailangan nating pag-usapan. Sa any financial update na ganito kalaki, laging may risk ng scams at fraudulent activities. Paano ninyo pwedeng protektahan ang inyong sarili o ang inyong elderly loved ones mula sa potential scams na related sa pension increase na ito? Ano ang mga official channels para sa information at verification? Mag-share ako ng important security tips at mga red flags na dapat ninyong bantayan. Ang timing ng increase na ito ay nagsabay din sa other government benefits at programs. Paano nag-complement ang YARO pension increase na ito sa other social security benefits? May additional support programs ba na dapat malaman ng mga pensioner? Ang pag-understand sa full picture ng available benefits ay pwedeng makatulong sa inyo na ma-maximize ang inyong social security support. Para sa mga may mga tanong tungkol sa tax implications ng increase na ito, magbibigay ako ng clear information kung paano ito pwedeng mag-affect sa inyong tax obligations. Kung meron man, ang increased amount ba ay subject sa different tax rules? Paano ninyo ito dapat i-report sa inyong annual tax filing? Mga important considerations ito na tutulong ko sa inyong maintindihan. Ang area ay nag-announce din ng several initiatives para gawing smoother ang transition na ito para sa mga pensioner. Anong support services ang available kung mag-encounter kayo ng issues o may mga tanong? Saan kayo pwedeng pumunta para sa help kung mapapansin nyo ang discrepancies sa inyong pension amount? Bibigyan ko kayo ng lahat ng necessary contact information at resources para ma-ensure na makakakuha kayo ng assistance kapag kailangan. Looking ahead, ang increase na ito ay bahagi ng broader strategy para i-improve ang social security benefits para sa mga senior. Anong other changes ang pwede nating asahan sa mga susunod na buwan o taon? Paano nagplan ang SS na patuloy na suportahan ang mga pensioner sa harap ng evolving economic challenges? Mag-share ako ng insights tungkol sa future direction ng YARO pension benefits. Para sa mga malapit ng mag-retire, ang update na ito ay may implications din para sa inyong future pension calculations. Paano mag-a-affect ang mga changes na ito sa future retirees? Anong mga hakbang ang dapat ninyong gawin ngayon para ma-ensure na ma-maximize niyo ang inyong benefits kapag nag-retire na kayo? Magbibigay ako ng valuable information para sa current at future pensioners. Ang implementation ng increase na ito ay nag-reflect din ng broader changes sa kung paano nag-manage at nag-distribute ng benefits ang NAYA. Anong mga improvements ang nagawa sa system? Paano pwedeng mag-take advantage ang mga pensioner sa enhanced services na ito? Ang pag-understand sa mga changes na ito ay pwedeng makatulong sa inyo na better na mag-navigate sa GAA system at mas efficient na ma-access ang inyong benefits. Habang nag-wrap up tayo sa comprehensive update na ito, ipaalala ko sa inyo ang key dates at mga actions na kailangan nyong gawin. Monday ang simula ng pwede na ninyong i-check ang inyong receivables. Pero anong specific steps ang dapat ninyong gawin muna? Ano ang dapat ninyong gawin kung hindi niyo nakita ang increase na na-reflect sa inyong account? Magbibigay ako ng clear action plan para matulungan kayong mag-navigate sa important update na ito. Tandaan, ang pananatiling informed tungkol sa mga changes na ito ay crucial para ma-maximize ang inyong benefits. Kaya hinihikayat ko kayong i-share ang information na ito sa ibang YARO pensioner na pwedeng mangailangan nito. May kilala ba kayong pwedeng mag-benefit sa update na ito? Siguraduhing i-share ninyo ang video na ito sa kanila at tulungan ninyong kumalat ang word tungkol sa mga important changes na ito. Bago tayo mag-conclude, ipaalala ko ulit sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming updates tungkol sa YARO benefits, pension increases, at iba pang important financial news na nag-a-affect sa aming mga senior citizen. Ang inyong support ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa pagbibigay ng valuable information sa mga nangangailangan nito. Huwag kalimutang mag-leave ng inyong mga tanong at comments sa baba. Nandito ako para tulungan kayong maintindihan at mag-navigate sa mga changes na ito ng effective. Salamat sa pananatili ninyo sa akin sa detalyadong explanation na ito ng YARO pension increase. Sama-sama nating siguraduhin na ang aming mga pensioner ay natatanggap ang full benefits na deserve nila at nagiging informed tungkol sa mga important updates na nag-a-affect sa kanilang financial well-being. Stay tuned para sa mas maraming updates.
At makikita ko kayo sa susunod na video.